Pagpapala natin ang buhay ni Diyos. Amen. Thank you, Lord. Pag sa giving time, mga kapatid, ito yung chance na tayo ay magkakaroon ng tamang aral in line sa patungkol sa pagbibigay pagdating sa Diyos, kapatid. Dahil in some point, God is already given to us. Kaso lang, hindi tayo makakapag-breakthrough kasi hindi tayo na-align ang ating mga buhay, kapatid, sa salita ng Diyos o sa nais ng Lord sa ating mga buhay. God wants to give us breakthrough, that is for sure. Amen? Niwala ba tayo doon? Ang Diyos, nais ng Diyos sa atin mga kapatid, is malay-malaya tayo na hindi ka pagkukulangin. Kaso lang, mga kapatid, meron pong panuntunan ng Panginoon. Hindi po siya yung katulad mga kapatid na alam mo yun sa mundong kaisipan o sa kapamaraanan ng mundo dahil ang Diyos meron siyang kaparaanan. Kaya ang ating pinag-uusapan palagi is God's plan for financial freedom. Ang nais ng Diyos sa atin is maging malaya tayo na hindi tayo pagkukulangin. Amen po, kapatid. Na, kasi kung pansinin niyo mga kapatid, kung mag-real talk tayo, usually ang nangyayari sa atin is lahat po ay puro kulang. Pagdating sa iba sa Pilipinas, pagbalik, maraming even mga mananampalataya, babalik talaga sa zero, kapatid. Which is, hindi man nais ng Lord mga kapatid na babalik ka sa umpisa. Kasi ang nais ng Lord na magpa-prosper ka. Ang nais ng Lord mga kapatid na promotion, kaya nga He created us to be ahead, not the tail. And how much, mga kapatid, na paano natin ito maranasan, which is, kailangan natin na ma-align ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Now, nais natin maging malaya pagdating sa financial. Yung able ka ba, kapatid? Hindi naman na sinasabi mga kapatid, if it's will of God na pagpapalain ka in multiple in finances, that is true, kapatid. But ang sinasabi dito that you will lack nothing, hindi ka pagkukulangin. Amen? Kaya nga, sabi ng Proverbs, the wisdom of Solomon at pinakamayamang hari, kapatid. Ang sabi niya, the person gives freely, yet gains even more. Sa lalong kang nagbibigay, lalo kang magkakaroon. Another withholds unduly, but comes to poverty. Sa lalo mong pagkakabig ngayon, kapatid, mas, ang sabi niya, it comes to poverty. Kasi, ganito mga kapatid, sa mundo, mag-ipon ka para yumaman ka. Pero sa Panginoon, pag mag-ipon ka, mga kapatid, dito sa mundo, mas maghahatol siya ng poverty? Kapatid? Kawalan. Crisis. A generous person will prosper. Yes. Pag lalo kang nagbibigay, kapatid, lalo kang pauuna rin ng Panginoon. Whoever refreshes other will be refreshed. Kaya nga, ang sabi dito, you have to live wisely and give generously. You have to live like in line in God's word para maging malaya ka sa financial. Kapatid, parang hindi ka na, Lord, naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pero bakit walang breakthrough sa buhay? Parang ang sagabal ng financial. Well, tuklasin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. Praise the Lord. God's will, tandaan natin mga kapatid, God's will for us to live lacking of nothing. Kasi sabi niya, ako ang mabuting pastol. Hindi ko kayo pagkukulangin, tama kapatid? That is in Psalm 23. At yet Jesus said that I am a good shepherd for I give my life to the sheep. Ibig sabihin, ang nais ng Lord sa buhay mo sa akin kapatid, hindi ka pagkukulangin sa mundong ito. But the only thing mga kapatid is, pag-usapan natin ngayon the heavens economy. Not the mindset of the world. Hindi yung mindset ng mundo. Kasi mayroon pong ekonomiya sa heaven, kapatid. Yes, it is, but everything is by faith, kapatid. But there is a principles na hindi mo siya pwedeng baliin. Kaya nga, pagdating mga kapatid, alam niyo po ba na pagdating din sa salita ng Diyos, hindi po pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang salita. Ibig siya mga kapatid, that is the integrity ng Diyos. Example mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Hesus na, Father, if you take this cup suffering from me, kung nais mo, kung alisin mo itong paghihirap ko, bakit po hindi po ginawa yun ng Diyos? Pwede mo siyang gumawa ng kaparanan. Because it is all already prophesied. Kapatid. It is the same also, mga kapatid, pagdating sa kanyang salita. There is a principles. Sa financial, sa salvation, sa tinatawag sa atin sa redemption, ano pa mga kapatid. Pagdating naman sa repentance, lahat yan mga kapatid, there is a principles. Even din sa pagdating sa financial, kapatid. Isipin niyo mga kapatid, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos in the land of Israel,
Nakikita mo ba silang nagkakaroon ng naghihikaos, naghihirap? Wala po, kapatid. Sabi nga ni David, naging bata ako, tumanda ako, hindi ko nakita na ang anak ng Diyos o the righteous person baking bread. Now, let's talk about paano naman si Job. Yes, mayroong sitwasyon, kapatid. Wala naman tayong exempted doon. But take note na right after na dinanas ni Job ang sitwasyon, it multiplied. Kung ano natanggap niya, nagkakaroon pa ng multiplication, tama? Mayroong bread ko sa pang, kaya natuturuan tayo ngayon. So, are we ready? Are we ready? Amen. Amen. Pag-usapan natin ngayon the principle of generosity na pinag-usapan natin last time, priority, productiveness, and integrity. Na pag-usapan natin yung generosity, mga kapatid. Ano yung principle sa generosity? Now, why should I be generous? Bakit ba ako magiging generous, mga kapatid? Na pagdadaan natin ng generosity, mga kapatid, sa mundo kasi, it's about ang laki ng binigay mo, napaka-generous mo. Di ba? Ang sabi mo, pag laki ang binigay mo, napaka-generous mo naman, Brad. It is not the matter on how much you give. Why? Because it is a matter, the attitude of giving. Yan po ang sinasabing generous kapatid. Sa mundo, ang laking binigay mo, generous si brother. Pero pagdating sa Panginoon, mga kapatid, pagdating sa generous, it's not how much you give. It is how much the heart that you give. Kumbaga, ang generous, mga kapatid, is not an amount of money, but it is an attitude. An attitude, kapatid. Hindi siya yung i-scripted, no? Parang makita lang na magbigay ka ng marami o malaki, kapatid. But the important thing is, pagdating sa generosity, kapatid, it is your attitude. How much your heart you give. Kasama ba ang puso mo pagdating sa pagbibigay na yun? Kapatid. Kaya it is an attitude, not how much. Alisin natin yung mundong kaisipan, kaya nga pinag-uusapan natin yung economy ng heaven. Tandaan natin, mga kapatid, ang tandaan natin, ang sa mundong ito, ang palagi nilang pinag-iistadihan, the economy of the world. Bakit po, mga kapatid? Kasi kung lahat, mga kapatid, is fully supplied, lahat ng economy babagsak yan. Tingnan mo, di ba ang bansa, mga bansa na may nahirap, na yung mayaman, bakit po, kapatid? Because they are studying, mga kapatid, na magkakaroon ng lacking, mga kapatid. Kaya nga ang economista is between supply and demand, kung naka-ano kayo niyan, mga kapatid. They are studying on that. Na kung lahat, mga kapatid, is fully supplied, di nagagana yung mga market. Kaya dito, sa Panginoon, mga kapatid, hindi ni-studyhan dito na magkakaroon ng kawalan. Ang pinag-studyhan dito, pagdating sa salita ng Panginoon, na hindi ka pagkukulangin. That is the main important thing, mga kapatid, pag-usapan natin ang principle of generosity. Now, anong mga area, mga kapatid, anong mga area sa buhay natin? Kasi pwede naman na lahat tayo pagiging generous. Example, sa buhay mo, sa time mo, kapatid, sa fellowship mo, na hindi ka maramot sa buhay mo, sa oras mo. Maraming area sa generosity, sa pagbabahagi, pag-sharing. But nandito tayo, mga kapatid, in terms of finances, of giving. Amen? Nasa giving tayo. Kaya nga financial freedom ang pag-uusapan natin. Amen? So, diretso tayo, mga kapatid. Unang principle is, the principle of generosity is lead to divine nature joyfulness. Gusto mo bang maging masaya sa buhay? Sino gustong, mga kapatid, yung, alam mo yung pagdating sa trabaho na nakakasimangot, bagsak na bagsak ang mukha. Ang sabi ng Lord, remember the words of the Lord Jesus, it is more blessed to give than to receive. Now, hindi sinasabi dito, mga kapatid, na hindi po masaya ang tumanggap. Tama ba, mga kapatid? Amen? Hindi. But the world, opposite yan sa Panginoon, sa mundo, mga kapatid. Pag tumanggap is masaya ka. Pero dito, sinabi ng Panginoon, remember, alalahanin natin, ang sabi, it is more blessed to give than to receive. Now, hindi sinabi dito sa iba sa JNT translation, ang sabi niya, there is more happiness in giving than in receiving. Now, hindi sinabi dito na tumanggap ka, walang kasiyahan, but ang sabi dito, it is more happiness. Kapatid, mas mataas o mas nagkakaroon ng kasiyahan sa pagdating sa pagbibigay. Itong sinasabi, mga kapatid, dahil pag tayo tanggap ng tanggap kung anong meron sa mundo, that is worldly thinking. Pag pinag-uusapan dito, mga kapatid, is yung divine nature joyfulness. Na maging masaya ka, kapatid. Di ba, pag nagkakaroon ka ng pagbibigay, kung na-experience nyo, kapatid, nagbibigay ka ng pusa na hindi mo inaalintana yung amount,
di ba, nagkakaroon ng kasiyahan sa'yo? Naranasan niyo ba yun, mga kapatid? Kaya ang sabi dito, the generous person will prosper. Sabi ni Solomon, ang sabi, whoever refreshes other will be refreshed. Yung, kung nagkakaroon ka, mga kapatid, instead na ikaw ang nagbibigay, mga kapatid, ikaw din ay parang nagkakaroon ng, hindi parang, nagkakaroon ka ng refresh din, mga kapatid. Sa pagbibigay kasi, it is a one way na nagkakaroon ka ng blessing in financial form. Now, sabi dito that yung binigyan mo, hindi lang siya ang pinagpala. Bagkus, ang sabi dito, kapatid, is, ikaw din ay pinagpala. Saan po nakaparaanan? Through happiness, kapatid. Which is, ang happiness, you cannot buy it in the market. You cannot buy the true joyfulness, kapatid, sa bakala. But, ang sabi dito, it is from generosity. Kaya nga, ang sabi, it is more blessed to give. It is more happiness in giving than receiving. Now, piliin natin ngayon, mga kapatid, do we remember the words of the Lord? Or sa mundo pa rin na kabig ng kabig ang ating nasa isipan, mga kapatid? Kasi it's opposite, mga kapatid. Pagdating sa mundo, masaya ka pag tumatanggap at nalilibre ng kapatid. Masaya naman talaga pag nalilibre, mga kapatid. How much more pag ikaw yung malilibre, mga kapatid? Yes. Nandun yung dapat ang mas masaya, kasiyahan, mga kapatid. Pag, ano po, mga kapatid, kaya it's an attitude. It's an attitude yan, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, the generosity lead to plentiful harvest. So, nais ba natin na magkakaroon ng generosity ang Panginoon sa atin? Ibig sabihin, mga kapatid, pagdating sa final, yes, the Lord represent ang Diyos, kapatid, ang kanyang karakter is generosity. Ang mahalaga na titingnan natin, mga kapatid, paano ko maranasan ang generosity ng Panginoon? In terms, kasi pagdating kasi, mga kapatid, sa salvation, kapatid, it is the big word. Malaki salita po yan, mga kapatid. Hindi ka lang, mga kapatid, na ipaprosper ang spiritual mo, pero ipaprosper din kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Yung katayuan mo ngayon, mga kapatid, that is what means salvation. Kaya nga dito, anong sabi dito, mga kapatid? Whoever sows sparingly will reap sparingly. Yung maliit na nagtatanim, kukunti lang, ano bang aasahan mo? Ano po, mga kapatid? Very basic principles yan. Basic principle sa mga magsasaka. Pag kunti lang itatanim mo, kunti lang din aanihin mo. How can you expect? Kapatid. Sabi niya, whoever sows generously will also reap generously. Now, saan ka ngayon tatanim? Kasi ang pagtatanim na ito, mga kapatid, is pagtatanim sa Panginoon. May pamilya tayo, amen? May pinapaaral ang iba, amen? May susuportaan ang iba, amen? Lahat yan, mga kapatid, is you are sowing the seed. That is seed, kapatid, na tinatanim mo. But the important thing here, kapatid, is you are sowing where? Saan ka ngayon nagsusow? Saan ka ngayon nagtatanim, kapatid? Kasi alam mo, kapatid, pag nagtatanim ka sa Panginoon, hindi ka papahiya ng Lord. That is for sure, kapatid. You will reap generously. Now, if you want the people, your company will be generous to you, and the Lord will also generous to you in terms, kapatid, na magkakaroon ng breakthrough. Now, generosity, it will lead to plentiful harvest. Now, how can you asking the Lord for the breakthrough? Lord, bigyan mo ako ng breakthrough na ganito, and you are not sowing for the Lord? Mga kapatid. It's very easy, mga kapatid. When you want to reap, kung gusto mo mag-harvest, mga kapatid, kung gusto mo mag-harvest ng marami, hindi magtanim ka. That is a law, kapatid. Binabayan ng Lord into Genesis. Sabi niya that ang pagtanim ay hindi matitigil. Di ba, mga kapatid? Binaba niya yan. Kumbaga, wala pong makabali niyan, kapatid. Hindi siya pwedeng babaliin even ang Diyos kasi salita niya, hindi niya ikukontradict ang salita niya. Whatever you sow, kapatid, pag generous ang itanim mo, kapatid, you are so expectant na generous din ang matatanggap mo sa Panginoon. That is how it works. Yan po, mga kapatid. Sa pamagitan sa salita ng Diyos, kapatid, yan po nagtatrabaho ang salita ng Diyos pagdating sa financial natin. Now, pangatlo, mga kapatid, as sabi dito, ni Apostle Paul, as the result of your ministry, they will give glory to God. Now, basahin muna natin ang previous verse. Lahat ba tayo may ministry?
May ministry tayo lahat dito. Pag sinasabing ministry, paglilingkod. Tama ba? Unawaan natin pagdating sa ministry, mga kapatid. Ang sabi dito, sa 12 muna tayo. So two good things will result from this ministry of giving. So the giving now is a ministry. Pag ministry, mga kapatid, is paglilingkod. Unawaan natin. Marami pong klaseng paglilingkod. Mag-vacuum, maghuhugas, magpipreach, magtuturo, ano pa mga kapatid. All of that is ministry. Now, sinasabihan tayo dito mga kapatid that generosity lead to obedience to God. Sa anong kaparanan? Because giving now is a ministry. Paglilingkod mga kapatid. Now, if you are able, kapatid, now saan mo ngayon ginagamit ang pera sa paglilingkod? O ang pera ba? O ikaw ba ang naglilingkod sa pera? O ang pera ba ang naglilingkod sa iyo para sa kalwalhatian ng Diyos? It is just two ways. Ang sabi dito mga kapatid, so two good things will result from this ministry. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. Ang sabi niya sa 13, as a result of your ministry, ano pong ministry? Ministry of giving. As a result of ministry, they will give glory to God. Ibig sabihin, luluwalhatiin nila ang Diyos sa pamagitan ng pagbibigay, mga kapatid. Kasi ministry, kumbaga paglilingkod. Now, ang sabi niya, for your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient. Now, mga kapatid, pag hindi tayo nakakaroon sa area ng financial, how can you say that you are obedient to the good news of Christ? Yan sabi, di ba? You are obedient to the good news of Christ. Because it is a ministry. So generosity will lead us to the obedience to God. Pag sinasabing generosity, kapatid, sinasabing it is an attitude, not an amount. But the important thing is, saan mo ngayon nilalagak ang pagdating sa financial? Alam ko na pinagpala tayo ng Lord. Hindi ito sa pilitan, kapatid. Sinasabi lang natin dito, tinuturuan tayo, dahil since na tayo ay naglilingkod, since tayo natatagpuan sa Panginoon, now make it all align our life sa Panginoon, sa salita ng Diyos, para wala pong maiiwanan. Walang maiiwanan sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Kasi salita naman ng Lord, sabi niya, that will prove that you are obedient. Prove, mga kapatid. How is your proof? Paano mo yun pinapakita, mga kapatid? Is true, ang sabi niya, generosity. For the obedient to the good news. Obedience sa salita ng Diyos. Good news of Christ. Amen po ba tayo? Conclusion ng mga kapatid. No matter what you do, sabi, what you give, it's important to check your motivation. What motivates us to give, mga kapatid? Ano bang nagkakaroon motibo, kapatid, sa pagbibigay? Ang sabi niya, because God wants you to do, ano po? In the name of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, we have to do it for the glory of the Lord. Not, makita natin, laki naman binigay ng kapatid para makita yung pagbibigay natin. Hindi po ganun, mga kapatid. But the thing is, where the treasure is, there your heart will be also. Saan ba treasure mo? Ikaw ba, ang pera ba ang nagtitreasure sa'yo o ikaw ang nagtitreasure sa pera? Ikaw ba ngayon ang gumagamit sa pera para in the obedience of God, o ang pera ang gumagamit sa iyo para sa kaisipan ng mundo na kung saan, kapatid, in opposite thinking. Kaya ang kalamitan sa atin, marami pong, devourer sa buhay. Ano pang piliin natin, kapatid? The devourer will come at kanakawit ka harap-harapan, or you just obey the Lord and you will experience the multiply. Biblical po yan, kapatid. In Malachi 3, there is a devourer. Meron pong magnanakaw. Not in the physical, kapatid, but in the spiritual. That something na hindi mo siya hawak. Bakit po? Because it is the control of the Lord. Now, ano bang sabi? Let me read for you, mga kapatid. Promaunawaan natin. Kasi minsan sa atin, ang dami nating devourer. Tapos, hindi natin nakakaroon ng protection. Bakit po, mga kapatid? Kasi hindi natin alam either the Word of God. Ang sabi dito, mga kapatid, amen. Actually, this is about sa tithing, but let me read for you. Amen. Ang sabi niya dito, mga kapatid, okay. Let me read in New King James Version sa Malachi 3:11.
Praise the Lord. Amen. Praise God. Anong sinasabi niya dito, kapatid? Okay. Ang sabi niya dito, bring all the tithes into that storehouse, that there may be the food in my house, and try me on this, says the Lord of hosts. Ang sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, and there will not be room enough to receive it. Anong sasabi sa 11? And I will rebuke the devourer for your sakes. Sino magre-rebuke? It is the Lord. Because you are not able to rebuke it because it is spiritual. Kaya kapag mayroon tayong mga financial, ang daming nangyayari, parang di natin alam ba, you have to have a wisdom, kapatid, pagdating sa finances natin. Because we have to walk in a wisdom of God. Either way, kapatid, pagdating mo, pagbalik mo sa sample, sa Pilipinas, kapatid, at ang dami yan na nangyayari, you will return back kung saan ka nanggaling. That's true. Nasa rilan yung mga kapatid ko na dati na dito kapatid, ang iba believer, but still the same, going back to the old life. At nagiging, dito lang tayo ngayon dito mga kapatid, in the wisdom that to have to walk wisely. To live wisely, even in our financial, kapatid. Amen? When you give your life to Christ, your heart will be with Him. So, hindi po ang puso natin sa mundo. Wala pong problema, kapatid, na bibili tayo ng sarili natin, tama? But the only thing is, are you sowing for the Lord? Kasi nagsusuot tayo sa sarili natin, nagtatanim tayo. Sample, magbibili ako ng magandang damit, magpapadala ako. That is sowing. You're sowing it for yourself. But the important is sowing for the Lord. Saan tayo nagsusongan, mga kapatid? Na damo tayo nagsusong. Nagtatanim. Amen? Tayo po tumayak, mga kapatid. Amen. Meron tayong sa giving, kapatid. Amen. Meron din tayong sa kitchen. Pag sasabing sa kitchen, kapatid, it's not giving, ha? It's sharing. Bakit po, kapatid? Kasi tayo naman nandito, eh. Amen po? So, I believe, kapatid, na God is teaching us. But at the end of the day, kapatid, it is your decision. Decision po yan, kapatid. Pagiging generous. It will be an attitude. Amen? Hallelujah. Let's give opening clap to the Lord. Hallelujah. Father God in heaven, the provider of everything, our great shepherd, that we will lack nothing. Lord, you said in your words, O God, na ikaw ang aming dakilang pastol na hindi kami pagkukulangin. Lord, alam namin na pagdating sa pagbibigay, Panginoon, you give us the heart, Panginoon. Nais mo, Lord, na kami magkakaroon ng willingness, O God. Lord, right now, Lord, I pray that in the name of Jesus, give us a heart of giving, that the giving, Lord, is a ministry. Na tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na pagdating sa pagbibigay ay isang uri ng paglilingkod, Panginoon. And Lord, give us a heart and give us the knowledge, the wisdom, Lord, na magkakaroon ng good steward sa kitchen, sa financial, even, Lord, sa panambahan, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Na lahat, Lord, alam namin, Lord, na hindi mo kami pagkukulangin at makita din namin, Panginoon, ang mga kakulangan sa panambahan, Lord, na gamitin mo kami, Panginoon, na maging daluyan ng financial, Panginoon. Hallelujah. Lord, buksan mo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon. At bigyan mo po kami ng puso na mayroong pagbibigay, puso, Panginoon, na mayroong pagsunod na yung salita, Panginoon. Give us a joyful in giving, Panginoon. A joyful in giving, Lord, na kung saan, Panginoon, ay malaya at masaya kaming magbibigay. Lord, pagpapalain mo ang aming mga gawa ng kamay. Pagpapalain mo ang aming mga company, ang aming mga manager, mga katrabaho. Lord, gamitin mo ang bawat company namin na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Lord, salamat na ang bawat isang Panginoon ay able na mayroong kalakasan, good health. Ang bawat isang Panginoon ay pinagkalooban ng Panginoon. Na ang iba mayroong mga posisyon, Lord. Lord, you will use it for your glory. And right now, Lord, meron bang nilalakawan ng kaaway financially? Lord, I declare to restore it in the name of Jesus. Lord, I rebuke any devourer. Lahat
ko, Panginoon, spiritually, Lord. Lord, rebuke it, Lord, in Jesus' name. And protect every storehouse, ang mga bawat mga bank accounts, O Lord, ang financial na pagpapala, Lord. Lord, protektahan mo ito, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. And here we are. Nandito kami, Lord, tinataas namin ang aming mga puso, ang aming mga kamay, ang aming mga buhay, even ang aming mga financial. Ipagkatiwala namin ito sa iyo, Diyos. Sa mga oras na itong Panginoon, ikaw lang mangunan itong Panginoon. And guide us, give us steward, na may steward to ng maayos, Lord, even ang aming mga trabaho, even, Panginoon, ang aming mga financial. Give us a wisdom to steward it, na maging isang mabuting katiwala kami, Panginoon. Ama, salamat sa mga oras na to. Deklarahan namin ang katagumpayan, ang promotion, ang breakthrough, an increment, an increase in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen.